Yo, what's up mga bossing? Isa lamang ang Nike na kilalang sports brand ngayon sa buong mundo. Pero ano nga ba ang kinalaman ni Michael Jordan kung bakit magpahanggang sa ngayon ay patuloy na tinatangkilik ang brand na ito mapa sneakers, sports accessories at clothing? Tara at talakayin natin yan. Ito ang Space Jam Sports Channel. At kung bago ka lamang sa channel natin ay huwag mo kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang bell sa tabi nito para pwede kang maunang makapanood every time na meron tayong bagong video. Mga boss, bago makilala ang brand ng Nike sa buong mundo, ay nauna nang sumikat ang brand ng Converse, Puma at Adidas na nagdomina sa merkado ng ilang dekada hanggang bago nga pumasok ang dekada 80. Ilan lamang sila Dr. J, Magic Johnson, Larry Bird sa mga sikat na endorser ng nooy sikat na basketball shoe brand na Converse noong dekada 80. Si Kareem Abdul-Jabbar naman ang isa sa mga kilala na endorser ng Adidas, habang ang leader ng Pistons Bad Boys na si Isaiah Thomas naman ang sa Puma. Pero bakit nga ba biglang naungusan ng Nike ang lahat ng sikat ng brand na yon? Ano nga ba ang naging kaugnayan ng isang sinasabing greatest of all time na si Michael Jordan sa brand ng Nike? Paano ito nalagay sa kinatatayuan nila ngayon? Bago pa nga lamang mag-umpisa ang karir ni Michael Jordan sa NBA, pagkatapos niya madrap taong 1984, ay malaki na nga ang paghanga niya sa Adidas, kung saan nasabi niya na kung magkakaroon nga daw siya ng isang shoe brand endorsement ay wala siyang ibang pipiliin kundi ang Adidas. Pero habang papalapit na ng papalapit ang araw na mag-uumpisa na ang unang laro niya sa NBA, ay wala man lang offer sa kanya ang Adidas na inaasahan niya na mag-aalok sa kanya. At hindi nga kalaunan ay naglabas ng pahayag ang Adidas kung bakit hindi nila kinukuha si Michael Jordan bilang isang brand endorser at sinabing he wasn't tall enough. Noong mga panahon na yun kasi ay si Kareem Abdul-Jabbar na may height na 7'2" ang isa sa mga sikat na brand endorser ng Adidas. Dahil nga mas prepare nga daw ng mga mamimili noon ang mga matatangkad na players, gaya na lamang ni Abdul-Jabbar at si Patrick Ewing na mas pinili ng Adidas sa sumunod na taon. Dahil Converse ang pinapagamit sa kanya ng coach nila sa college at nung naglaro at nanalo siya ng gold medal sa 1984 Olympics, ay itong ang Converse ang naging second option niya. Pero naging labag pa rin sa loob ni Michael Jordan na makipag-ugnayan sa brand ng Converse dahil sinusuot lang daw naman niya ito nung college dahil binabayaran nito ang coach nila para lang isuot ito ng kanyang buong team. Kahit na ayaw nga daw ni Michael Jordan sa Converse, ay si Coach Smith nga din ang naging dahilan kung bakit siya pumayag na sumama sa isang conference meeting nila. Pero sa kanilang conference meeting ay nabanggit din ng Converse na mayroon na silang Larry Bird, Magic Johnson, Dr. J at iba pa. Dahil kasabay nga din nung time na yon ay inoopera na din si Michael Jordan ng Nike na nung time na yon ay hindi pa din kilala sa market. Nagsabi lamang ang Converse sa kanilang conference meeting na inooperan lamang nila si Michael Jordan na $100,000 sa loob ng isang taon, na malaki na din nung time na yon. Pero kahit mas malaki ang offer kay Jordan ng Nike, ay hindi nagpakita ng interes ang Converse na higitan pa ito. At doon na nga pumasok sa isip na Michael Jordan na hindi para sa kanya ang Converse. Doon na nga din pumasok ang hindi pa kilala at nung time na yun ay nalulugi na Nike Sports Brand, kung saan si Moses Malone ang pinakasikat na brand endorser nung time na yon. Ang Nike na sumugal kay Jordan dahil hindi pa nga nila nakikita ang kalibre nito na maglaro sa NBA. Pero nung time nga na yon ay talagang hindi interesado si MJ sa Nike. Wala na din naman nagawa ang agent niya kahit na sinabi pa ni MJ sa kanya na gawin lahat ng paraan para makapasok siya sa Adidas. At nung conference meeting nga ng Nike kasama si Michael Jordan, ay ipinakita nila ang isang bagong design nila ng sapatos ni Michael Jordan na may kombinasyon na itim at pulang sapatos na high cut. At mabilis na sinabi ni Michael Jordan na yun nga ang dahilan kung bakit mas gusto niyang pumirma sa Adidas dahil mas gusto niya na magsuot ng low cut na sapatos. At mabilis nga na sinabi ng Nike na igagawa nila si Michael Jordan ng gusto niyang design na sapatos, bagay na taliwas sa ibang kumpanya na na-impress ng gusto si Michael Jordan. Kadalasan kasi sa mga brand endorser ay isinusuot lamang nila kung ano ang ibigay sa kanila ng sports brand. Dahil nga doon ay nag-umpisa na makipag-deal si Michael Jordan sa Nike at doon na siya inalok ng isang pambihirang 5 years $500,000 per year na kontrata niya sa Nike, na nung time na yon ay sobrang laking offer na kumpara sa ibang players gaya nila James Worthy na meron lamang $150,000 per year
na kontrata sa brand ng New Balance. Pero kasabay nga na naging offer sa kanya ng Nike ay binigyan din siya ng kondisyon para sa proteksyon ng kumpanya. At kailangan niyang makuha kahit isa man lang sa 3 kondisyon ito sa unang 3 taon niya sa NBA. Una ay dapat manalo siya ng Rookie of the Year award. Pangalawa ay dapat mapasama siya sa All-Star. At ang pangatlo ay dapat mag-average siya ng at least 20 points per game. Pero sa kabila ng magandang offer sa kanya ng Nike ay nagbigay pa din siya ng interes sa Adidas, na kung matutumbasan nga daw nito ang offer sa kanya ng Nike ay agad-agad siyang pipirma dito. Gusto sana tapatan ng distributor ng Adidas ang offer sa kanya ng Nike, pero sa huli ay ang executive ng Adidas ang nag-decide at sinabing sa height niya na 6'6" ay masyadong maliit nga daw si Jordan para magbenta ng sapatos. At doon na nga nag-umpisa na pumirma si MJ sa Nike. Gaya ng hindi inaasahan ng marami ay nag-average siya ng 28 points per game sa kanyang rookie season at nanalo din ng Rookie of the Year award. At sa 1986-1987 season ay napasama na siya sa listahan ng All-Star player sa NBA. Dahil nga doon ay madami ang nagka-interest at nakilala ang Nike brand, na hanggang ngayon ay pinakasikat na sports brand pa rin sa buong mundo. Isang napakalaking pagkakamali nga ang nagawa ng Adidas at ng Converse ang hindi nila kunin si Michael Jordan. Isang maling hakbang na pwede sana bumago sa madaming bagay. Kaya naman kahit na hanggang ngayon na humiwalay na din ang Air Jordan brand sa Nike ay madami pa din ang tumatangkilik dito. Mapa-basketball shoes man, clothing at accessories. At naging kakambal na nga ng Jordan brand ang Nike dahil alam nila na malaki din ang naging parte nila sa isa't isa. So yun nga mga boss ang maikling paliwanag natin kung ano nga ba ang naging ugnayan ni MJ at ng Nike. Kung may gusto nga kayong idagdag sa naging topic natin sa ngayon ay i-comment nyo lang yun sa baba at isa-isa nating babasahin yan. Please like and subscribe here. Ito ang Space Jam Sports Channel. Goodbye!